Hindi na boat. Mag-grape picking kami. Tuwa yung bata. Watch you. Presko dito. Time to go home. Bye-bye. May nakita kami kainan. Malus ng bayan. This is my family. Hi! Present and checking in. Opo, hello. It's been a while. It's been a while, guys. Okay, ito. Sige, simulan natin. No? Bakit? Alam ko magtatanong, ano nangyari sa inyo, ate? Sorry, Hindi talaga ako nag-online. As in, ito ba yung first time? As in, nag-log off ako. Hindi ako nag-post ng kahit saan. As in, ito lang, nung isang araw sa TikTok. Pero hindi pa ako nagpo-post ng vlog. May verdict na yung trial ni Didi. Hindi ko pa napapanood yung video. Pero anyway. So, yun na nga, no? Present and checking in. Okay, guys. Welcome back. Welcome back to me. I know, ang tagal kong nawala. Gusto ko lang naman, gusto ko maging totoo sa inyo kung bakit nga ako nawala. Kasi unang-una, step back ako. Hindi dahil wala na akong gana, hindi dahil nawala yung passion ko. Maybe may factor, pero hindi naman yun. Napagod ako. Pagod na pagod ako. Pagod ako. Hindi, joke lang. I mean, I'm not sure kung na-feel nyo na rin to. Siguro mas common to sa mga, okay, let me just say this. Okay, ito na. Hindi kasi siya ganun masyado pinag-uusapan. Pero hopefully, dito sa atin, sana more tungkol dito. Alam niyo na ba, narinig niyo na ba yung breadwinner burnout? Yun, ang pinagdaanan ko. Alam ko maraming makaka-relate. Alam ko. Alam niyo yung, para akong nagka-anxiety, iniisip ko pa lang na, pwede ba akong mag-off ng ilang araw? Though, alam kong deserve ko naman na mag-off ng ilang araw. Kaso, pagka iniisip ko pa lang, pinaplano ko pa lang kung kailan ako mag-off, nagkakaroon ako ng anxiety. As in, sumisikip yung dibdib ko. Guys, ganung level. Parang hindi pwede. Toss and turning talaga, lalo na kapag tinatry kong matulog. Kaya siguro nga ako insomniac. Dahil doon, yung parang ang dami ko iniisip, in short. Pero alam nyo ba na based sa studies, mas prevalent siya sa mga female? Siguro dahil, hello, hormones, napakaswerte natin sa mga hormones natin. Ayan, siguro feeling ko dahil doon. And napansin ko na rin yan. And for sure, napansin nyo nitong mga nakaraang vlogs. 'Di ba? Parang lagi na lang akong, no, wala ako sa hulog. At naiinis din ako. Actually, kung kayo medyo naapektuhan. Ako, grabe. Parang alam mo yung, teka girl, parang puro ganyan na lang yung sinasabi mo. So parang yun na nga yung nararamdaman ko. And ayun, I gave in. And tama naman. And rest is a right. It's a right, okay? Majority naman ng viewers ko female. Pero for sure, may mga males din ako na viewers. And may mga for sure nakaka-relate as breadwinners. You know, you love what you do. Kaso may times na kapag gusto mong magpahinga, ay teka lang, maraming umaasa sa akin. Pag hindi ko ginawa to, maraming maapektuhan. Yung mga ganun ba? Burnout. Kasi may mga creative burnout, diba? Lalo na as creators. Pero ito, ibang level. Parang mas deeper yung pinaghuhugutan nung sa akin. Pero, I'm okay. Okay na tayo. Okay na tayo sa ngayon. Siguro isa rin dahilan, yun nga, sabi ko nga, diba? Bilang babae, no, marami tayong pinagdadaanan, no, maliban sa hormones, diba, nagpi-PMS, sobrang emotional natin. Tapos, kung nanay ka pa, isa pa yun, syempre, family, hindi mo alam kung unahin mo, career, family, career, diba? Though pwede naman siyang pagsabayin. Kaya ko rin sinasabi to sa inyo kasi para ma-remind din ako pagdating ng panahon na if ever ma-experience ko ulit to, alam ko na yung gagawin. I'm well-equipped na, diba? Lalo na sa mommy duties, diba? Minsan may mga hindi tayo nagagawa kagaya niyan. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-organize yung mga gamit ni Jiro. Sabi ko, papalitan ko na yung mga maliliit sa kanya. Ayusin ko totally yung cabinet niya. Kaso dahil nga sunod-sunod din yung trabaho, ang dami kong ginagawa. Tapos to the point na parang sobrang sumabog na ako na ano bang gusto kong gawin? Diba? Ang hirap din talagang hatiin, which is normal lang na makaramdam tayo ng ganun and i-accept natin. Isa sa mga natutunan ko yung nag-therapy ako dati noong pandemic. Kapag naka-feel ka ng emotion pagising mo, wag mong isantabi. Kasi kapag isinasantabi mo siya, dadating yung point na talagang sasabog ka na. So, i-welcome mo yan. It's normal. So, kapag ka malungkot ka that day, embrace mo malungkot. Ganun talaga. There's always
tomorrow. No, hindi. Tumatawa lang ako. Pero totoo yun. Isa rin sa mga reasons is, of course, kaya tayo nakaka-feel ng breadwinner burnout is, dahil financial constraint. Alam niyo yun, syempre lahat naman tayo pinagdadaanan sa ang daming bayarin, kasunod-sunod na, may mga emergency, sabay-sabay na sila, parang sasabog ka na talaga na hindi mo na alam kung saan ka dudukot. Ito lahat tayo pinagdaanan natin to, kaya for sure, 'di ba? Lalo na ngayon tumataas ang mga bilihin, lahat mataas. Ultimo tax, ang taas ng tax. Talagang grabe talaga. Grabe, sana naman yung mga nakaupo, ayusin naman nila yung trabaho nila para naman maging, hindi naman, 'di ba? Oo, so nandun na tayo. Anyway, also, yung pinaka-major na factor para sa akin is, yung pagiging, yung sa family. Parang nahihirapan ako. Lalo na sa bahay ako nagtatrabaho. Kaya nga ngayon, I'm very strict. Sabi ko, pagdating ng alas 6 na ba? Wala pa. Sabi ko, pagdating ng 6 p.m., no more work para may time na ako sa family. So, ganun na yung gagawin ko. Actually, meron akong strict na schedule for myself para at least meron din akong time for myself. Kasi nawawalan din tayo ng time sa sarili natin. Yun lang naman yun kapag sobrang pagod na pagod. Kaya, minsan kailangan mo lang din tumigil and stop and smell the roses. Kasi para puro trabaho ka na, hindi mo na may enjoy mga pinagtrabahuhan mo. Yun din yung sinasabi ko sa sarili ko Puro trabaho. Oo, sinasabi ko rin sa'yo, girl or boy. Kung sino man yung nanonood ngayon, diba, no? Baka naman puro ka na work kasi kasuhin mo rin yung sarili mo. Sa akin, yung mga na-feel ko, alam mo yung parang, lagi akong pagod. Pagising ko, pagod na pagod ako. Ayoko bumangon. Alam mo, I dread yung pagising. Tapos yung pagpasok dito sa studio, I dread. Dati excited ako, lalo na syempre, may studio na ako. Yun nga, isa pa yun. Syempre, sasabihin mo rin sa isip mo na, dati nung wala kang studio, ang sipag-sipag mo ngayon may studio ka, dapat go para. Parang inaano ko kagad, tinatabla ko kagad yung sarili ko na hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat tamarin kasi nga, ito nga yung wish mo dati, diba? O granted na, tapos ngayon gaganyan-ganyan ka. Pero dapat hindi natin ini-invalidate yung sarili natin. May karapatan din naman tayo from time to time na magreklamo at mapagod. Diba? Gets niyo ba ako? Tapos, every time na magpapahinga ako, yun nga yung sinabi ko kanina na parang hindi ko deserve magpahinga. Parang dumadating ako sa ganun. Sa totoo lang, ako sa akin in my line of work, walang specific day na kung kailan ako magpapahinga. Parang kung kailan lang. Diba may times na hindi naman ako talaga nagva-vlog. May araw na hindi ako nagva-vlog. Ibig sabihin, yun yung pahinga ko. Kaso ngayon, parang half of me gusto, half of me ayaw. So parang 50-50% siya. So para talagang, meron na akong set na day na ito, pahinga mo lang to. Non-negotiable, itong araw na to, talaga off yan dapat. So, ngayon, at least, natututo tayo. Yun yung mga kagandahan ng buhay kasi may bukas pa. So, kung nag-fail ka man ngayon, may bukas pa. Tapos, yung mga dati kong excited akong gawin, lalo na first thing in the morning, ang una kong hinahawakan camera talaga for 10 years. Tapos, parang nito lang, ayoko. Ano sasabihin ko? Parang kasi, nadala ko Di ba sinasabi ko naman sa inyo, ayoko naghahawak ng camera kapag may dinadamdam ako, be it physically or mentally. Umabot ako sa point na halos lahat, irritable ako. Nitong nakaraan akala ko binablame ko yung hormones ko. Sabi ko, baka nagpi-PMS lang ako. Hindi rin. Siguro may part. Tapos, kinu-question ko na rin yung worth ko kapag hindi ako productive that day. Which is very wrong. Kaya kung ganun ka, please, alagaan mo yung sarili mo. Huwag mo masyadong perasahin yung sarili mo. Okay lang, yan may bukas pa. So, gusto ko lang malaman mo na okay lang magpahinga. Okay? Rest is a right. And you are not selfish pag nag-rest ka. Okay lang yan. Alam kong breadwinner ka, pero pwede kang magpahinga. Pwede. At hindi ka rin broken. Yun yung gusto ko lagi rin sa sarili ko kasi, syempre, I have personal problems din na hindi ko naman pwede talaga ikwento. Opo. So, may mga personal problems din ako na, alam niyo yun, napapagdugtong-dugtong ko na sila, baka kaya ako ganito kasi ganito, ganyan. Kaya mas maganda if you feel this way ng parang matagal na panahon ka na, tapos talagang dinadamdam mo siya, seek professional help. Please. Malaking tulong siya. Tsaka parang nagkakaroon ka ng bagong perspective in life. For example, kahit hindi ka magkonsulta kasi alam ko naman hindi naman lahat is open doon, hindi rin lahat kayang magpa-check up. So, kahit na may kausap ka lang, tapos ilabas mo lang kung ano yung nararamdaman mo, sometimes it helps kasi
yung sasabihin din ng makausap mo, minsan nabibigyan ka ng bagong perspective sa buhay. Tapos, naalala ko yung may nag-comment one time sa vlog, thank you, salamat sa'yo. I think mananahi yata siya. Tapos, sabi niya, ang ginagawa niya kapag, kunwari, nawawala na siya ng motivation, syempre, creativity din yun diba? Bilang mananahi, kasi magyayari ka ng damit. So, ang ginagawa niya, lumalabas siya, nagmamall daw siya, at least nagkakaroon siya ng bagong idea. And sa bahay lang din siya nagtatrabaho, kaya mas gusto niya lumalabas kasi para new perspective, yun yung sinasabi ko, na parang makakita ka ng bago, magkakaroon ka ng ideas. So yun yung maganda sa pagpapahinga kasi once na rested ka, well-rested ka, mas lalong papasok yung ideas. Kaya, hi! Dito na ako ulit. Ang dami kong idea. Puno na kagad yung kalendaryo ko, no? I'm so happy. And sobrang na-deserve talaga itong last na pahinga ko. So happy. Isa rin gusto ko i-share na okay lang no from time to time na hindi ka okay. Kaya nga diba, it's okay not to be okay talaga. You can rest and still be worthy, okay? You can say hindi mo na kaya and still be strong. You can walk away from pressure and still be loving. Oh, diba? Oh, kasi meron akong script sinulat ko yun kanina. Para maayos at saka mas marami akong ma-share sa inyo. So, para sa akin, napaka-important natin ng emotional resilience. Ito yung pagmamanage mo ng stress. Oo, para yung emotion mo is steady lang, hindi sabog. Hindi kagaya nung nakaraan ko talaga. Parang yung ayokong may makakitang ibang tao. Yung mga ganun, yun yung sign sa akin Kapag nandun ako sa point na yun, parang, girl, there's something wrong. Kailangan magpahinga. So, from now on, ito gusto ko rin din i-share sa inyo para ma-remind ko din yung sarili ko na every time I feel yung naramdaman ko nitong past 2 weeks. Focus ka lang kung ano yung kaya mo i-control kasi hindi mo kaya i-control lahat. Hindi ka superhero. Sinasabihan ko rin yung sarili ko, girl, hindi ka superhero. Hindi mo kayang gawin lahat. Kaya napaka-importante na i-delegate mo rin yung task. Hindi mo kayang gawin lahat. Alam kong gusto mong gawin, pero hindi mo kaya. Kaya focus ka lang one day at a time. Kaya nga, malaking tulong sa akin si Papa Kits kasi kahit ako yung nagtatrabaho, siya yung in charge sa paghatid sundo ng mga bata. Yun, at least asikaso yung mga kids and I'm happy and I'm grateful. Thank you so much, Papa Kits. And syempre, kay Ate Regine at saka kay Ate Jules kasi sila talaga yung right hand ko pagdating sa mga bata din, lalo na yung mga preparation, ganyan. Honestly, ako kasi, mas active yung utak ko kapag kagabi. So, late talaga ako matulog kasi mas maraming ideas pumapasok sa madaling araw. I don't know why. Pero wini-welcome ko lang, maybe ganun lang talaga ako. Wini-welcome ko kasi mas maganda mas marami akong naiisip na ideas and concepts, be it sa negosyo, be it sa content creation. And napaka-importante na mag-relax. Kaya nga, may schedule na ako para may time ako para mag-relax. May time din ako para sa sarili ko, may time ako para kay Papa Kits, may time ako para sa mga kids. Okay, so eto na po. I'm back na talaga and hindi na yung kagaya dati na parang wala na akong ibang sinabi kundi I'm tired, maraming ginagawa. I will try my best na magbago kasi parang hindi rin magandang pakinggan. Pinapanood ko yung mga vlogs, parang I don't like it. Ayoko nung ganun ako. Ayoko nung lagi akong pagod. Ayoko nung diba? Siyempre, nire-radiate ko yung energy sa inyo. Ayoko mahawa kayo. Ayoko rin nung feeling pressured lagi. Kaya gusto ko chill lang. Sabi ko nga itong 2025, this year, i-claim ko yung sarili ko. Alam mo yun, parang, diba? Don't we all? Deserve natin yun. At ito, I'm coming back as someone who knows her worth, even in stillness. Ibig sabihin, kahit wala akong ginagawa, oo, I know. Kahit na natutulog ako, I know my worth. Kaya to all the breadwinners na nanonood ngayon, I see you, I feel you, and I'm here with you. Huwag kayong mag-alala. Kaya let's heal. Kung ganun din yung nararamdaman mo right now, let's heal together. Okay lang yun. Pahinga ka, girl. Okay lang yan. So, ito pala. May share ako sa inyo, no? Last na, okay? Last na. Alam kong maraming pa akong vlog. Oo, pagkatapos nito, magko-continue tayo dun sa naiwan natin kasi hindi talaga ako kahit upload, hindi ako nag-upload. So, babalik ulit tayo sa tanawan kasi yun yung naiwan natin ng vlog nung nakaraan. Pero gusto ko i-share, saglit lang to, very saglit lang. Ito yung binasa ko habang ako'y in hibernation. As in, nag-hibernate ako, hindi talaga ako lumabas. Kanina lang ako nakalabas ng bahay, kaya medyo maganda na yung aura ko. Galing ako sa dentista kanina. Nagka-problema yung root canal ko. Girl, ang dami mong kwento. Miss na miss mo sila. Hinga din. Ito yung binasa ko habang ako'y nagpapahinga. And, as in, binawasan ko yung paghawak ng cellphone. Kung hawakan ko man yung cellphone ko,
ginagawa ko dyan, nanonood at hindi ako nagsascroll. Ayoko. Talagang pinahinga ko yung sarili ko pagdating dyan. So anyway, nung nakaraan, diba pinakita ko sa inyo to, na budol ako sa TikTok. I loved it. Natapos ko siya. Kahapon ko nga siya natapos. Actually, kagabi. I loved it. Alam niyo kung bakit? Kasi first libro na natapos ko, na alam mo yung nabubwisit ako dun sa bida. Nakakainis siya. Yung main character. Nakaka-stress siya. Una, sabi ko, uy, nakaka-relate ako dito kasi parang ganito yung nararamdaman ko ngayon. Pero alam niyo, kung di dahil dito sa librong to, hindi pa mababago yung perspective ko kasi yung bida dito, wala siyang pangalan. Hindi siya pinangalanan. Pero alam mo yung nakakainis talaga. Ito yun, my year of rest and relaxation. Kung gusto mong mabwisit, hindi. Ako, at ito yung feeling ko after kong basahin siya. Nabwisit ako. Nung una nakaka-relate ako sa kanya kasi pareho kami pinagdadaanan. Alam mo yun, pwede bang matulog ako ng 1 taon? Kasi yun yung ginawa niya dito. Yun yung goal niya. Gusto niya itulog yung 1 taon kasi nga, in short, parang ayaw niya mabuhay. As in, kahit na wala naman siya problema. Which is, ako gets ko kasi walang pinipiling status sa buhay ang depression. So, I hope you guys know na ang depression ay hindi lang po sa mga maraming pinagdadaanan, maraming problema. Kahit yung walang problema, nagkakaroon. I mean, that's how depression works. Hindi lang dahil sa problema at hindi lang sa status sa buhay. Oo. Kagaya nung bida dito, nasa kanya na lahat. Tagapagmana siya. Malaki minana niya sa mga magulang niya pero, syempre, hindi natin pwedeng i-invalidate yung iba niyang pinagdadaanan. So, gusto ko lang i-point out na ang depression, kahit sino, pwede kang magkaroon nun. Habang minabasa ko siya, na-enjoy ko, kasi parang, uy, pareho kami, nakaka-relate ako sa kanya. Parang ganito rin yung nararamdaman ko. Except, nung nandun na tayo sa may bandang kalahati, no? Lalo na doon sa pagdating. Kasi, warning ha, maraming heavy use. Kaya, warning, baka matrigger kayo dito kasi medyo pasaway siya. Though, regulated naman yung ininom niya na yung piniprescribe sa kanya. Pero still, alam mo yun, parang anong problema mo, girl? Nakakainis siya. Alam mo, sobrang inis ko na wala na yung nararamdaman ko kasi nainis ako sa kanya eh. Pero alam mo, ayoko na, girl, ayoko na sa'yo. Nung umpisa. Tsaka may sinabi siya dyan na parang na-off ako. Kahit tabisit ako maganda tong libro na to kasi it helped me get out of etong situation ko ngayon. Kaya maraming salamat, Otessa Moshpeg. My year of rest and relaxation. Buti na lang nabudol ako sa TikTok. I love it. Wala na ibang masasabi. Kung ikaw kagaya ko na medyo feeling ko makaka-relate ka rin sa kanya kapag kagaya niyo kung baliw-baliw. Charing lang. Hindi ibig sabihin, hoy, joke lang yun baka seryosohin. Pero ibig sabihin is kapag nandun ka sa point in your life na ganon, basahin nyo. Mabubwisit kayo sa kanya at marirealize nyo din na, oo nga, hindi na pala tayo pareho. Hindi. Iba. Tapos yung ending, actually I saw it coming. Kasi ang setting nito is 2001. Kaya medyo nagets ko na yung magiging ending. Pero nakakatawa siya pala Dark comedy pala to. I'm not sure kung may enjoy nyo. Pero iba kasi mixed reviews Yung iba hindi nila nagustuhan yan. Pero mostly naman, mas marami na nagustuhan yan. So ayun lang. Okay, ang dami ko ng daldal, no? Intro. Sabi ko, mag-i-intro lang ako dito. Parang isang buong vlog na yan. Anyway, alright, so ayun lang, pasensya na po kayo at ako'y nawala but I'm back. Present Ann, signing off muna. Opo, enjoy nyo na yung the rest of the vlogs. Morning! Ay, tabi tayo dyan. What's that? Hello, spider. Sana yung spider. Hello. Ay! Wala na. Bye-bye, spider. Oo, spider. Connecting din pala to if ever magkasama kayo na room. Ako na. Oh, Connecting siya. Yun din sa kabila. connect. Yeah, kapag kunwari, magkakasama kayo. Pwede. May rubber tree dito eh. Yung medyo adult na. Ayan o. Ang ganda. Oo, diba? Ayun, pagbago yung daan. Ang ganda. Wow. Alam naman niya wala siyang best. Oh, airplane? Ayun na. Saan yun? Nakita helicopter dito. What's that? Hey. Ha? Ano tinuturo mo? Hey. Phone? Hey. Hey. Here? Hey. 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 Hey.
Ano ka? Hindi ko maintindihan. Ano yan? Slippers, tanggalin mo. Ay! Ay! No! Gagawin mo. Ha? Ah, boat. Eh. Wala kang boat. Wala kang boat. Hindi na boat. Ito yung boat niya. Ay! Pupunta ako. Oo nga, di mo dinala yung remote control mo na boat. Oo, lawak pa naman. Galing mo. Naisip pa niya yun. Maano siya, yung imagination niya. Imagination! Boat! Ano yun? Kuha na siya, oh. Kahit na simpleng laruan, kaya niya doon. Gagaw siyang toys eh. Yun na lang. Siguro siya laging tulala. Dami iniisip. May propeller pa. May propeller pa nakita. Yun. Ang galing naman ang boat ng Jiro. Ang init mo. Update agad. Swimming na, mamaya may Iba rin init dito eh. Diyan na ba? Wala pa. Halit. Ganda naman. Ay, nagpa-flower pala to. Oh, may flower siya sa taas, oh. Ang galing. Para siyang hong saging. Birds of Paradise. Ayan na. Okay. Kuya, wait lang. Silong ba yun? Ito. Vineyard. In fairness ang daming food. Buffet style sila dito. Maraming pagkain. Omelette. Scrambled pala yun. Oh, wow. Daing na bangus. And papa. May cereals. May bread. Coffee. Juice. Very good si Kuya, oh. Ang hinanap niya yung chicken satay. May chicken satay ba? Yun yung hinanap niya kagabi. Yung pagkain kagabi. Ang galing eh. Samantalang tawag ko doon pa, barbecue. Siya tawag na chicken satay. Oo nga naman. Galing mo ah. You want this? Loko talaga. Loko talaga, Francisco ah. Tingnan niyo yung restaurant nila. Ang ganda guys. Ang ganda ng plants. Dito yata tayo last night eh. Ganda. Daming plants. Kami na lang nandito sa restaurant. Ang sarap ng kape nila. Ang sarap sobra. Ano kaya to? Kape yung basama. Ang sarap. Gandang marami kasing windows. Gusto ko yung ganyan, papa. Mabintana. Ikaw, Joe, gusto mo yan? Mag-walk tayo, ah. O, sandali. Baka may sasakyan. Sandali lang po. Look left, look right. Tara. Ang ganda talaga dito. Ang ganda, Joe, Liga, Joe. Ready to fight? Ito. Ang ganda dito. Ang ganda maglakad-lakad, oh. Dito masarap mag-jogging, papa. Diba? Kung malamig. Ang ganda ng bamboo. Ganda, Drew. Oo, masaya nga eh. Pag gusto niya environment pa ganun. Jiro, gusto mo makita kung saan galing yung grapes? Favorite mo yung grapes, di ba? Halika, dali. Kanina may tao dyan eh. Sana nandiyan pa siya? Si Drew, gusto mo rin Ayan, mag-grape picking kami. Pero kailangan mo na magpaalam. Tawag nila sa mga Ubas Boys. O, pwede. Saan po kami dadaan?
Let's go. Ju! Ay, ito pala tapat nung sa ano natin. Ayan ang kabuuan niyan. Grapes! Who wants grapes? Nasa loob. Ang dami to. Ano? Ayun o, ang dami. Grapes sa ibabaw. My grapes. The vineyard. Oh, ayun na lang. Parang medyo maano. Ayun, ang dami. Saan? Saan ang grapes, Ju? Jiro, ayun na grapes. Wow. Ayun! Look up! Look! Asan ang grapes? Favorite mo. Wow! Nakita mo na kung saan ang grapes. Wow! Ayun na grapes. Usama? Kaya, kuha na din. Ayun, ang dami. Ang dami. Kunin natin ang wait mo. Ang ganda. Ang ganda. Uy, dami siya. Oh, yun pala. Grape picking. Grape picking. Count mo, count. Kuha ka mamaya. Kukuha ka. Sarap tumambay dito. Sarap pala sa loob ng vineyard. Galing Ang lamig oh. Galing. Ang galing ng grapes. Ang tawag sa grapes na to. Ayun oh. O, dito siya nilalagam. Hindi pinipesa. Tuwan-tuwa yung bata. Wow, ganun pala yung brain, no? Kala mo, hindi totoo, no? Kala mo, effect ko lang, no? Totoo yan. Picture Ay, gusto mo? Sige, wait lang. Teka, bulsa ko lang to. Diyos, sama ka picture ko. No picking grapes. Ako kuha daw siya ng basket. Walang daw basket si kuya, tapos Sa atin na yan pag kinuha ba? Oo, iga-guide nga lang tayo. Ay, hindi, 500 per kilo. Okay. Zero asa. Sorbo. Tumikim ka na, no? Hindi. Ayoko tumikim ka na. Eto, kuha ka dito. Tingnan natin kung matamis. Tapos sasabihin ni kuya, ay, magpuja kasi may lason po. May pesticide. Ganda. Mas maganda dito kasi yung sa loob. Sa loob yun. Masyadong dry yata dun eh. Oo. Pili Ang ko. ganda ng Ayun kulay siya. kasi iba yata kulay dun eh. Ikaw maghahawak ka. Yan. O, pinira ka lang. Happy. Ikaw, kuya. Go. Pili ka na, Alin dito, kuya, pwede na. Kahit ano. Mga red daw. Yung mga red daw. ano pipiliin natin? This one, Ito parang medyo red. ito? Yan. Ang daming kata. Dapat yung ito lang. Yan. Zero. May kasama pang down. Gusto na umuwi dito. Si Joe. Yan. Ikaw maglalagay sa basket. Ito, red. May seedless. Ayan. Isang variant lang siya. Isang klase lang. Seedless. How about kuya? Kuya, which one? Anong gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Go. Wow, cute naman oh, may dalang basket yung bata. Ang pagbunga niya, kuya, all year round. Tuloy. O, Every 4 months na. every 4 months. Pero ang ginagawa namin buwan-buwan po. Oo nga eh. Kaya hindi pa po wala akong buwan. Nakakontrol niya. Nakakontrol niya yung ganun pala siya. Para ito muna, tapos sunod, para pahinga siya. Tapos ng 4 months po. Magkano? Pwede Ayan, na. pwede kang maglaro. Oo. Kaso hindi ba namin? Oh, bas. Bas kayo dyan. Kinatina. Kinatina. Magat na. Magat. Ayun. Pasok mo eh. Oh, last one na, last one. Itsura, dami na niyang buya. Ayan. Pakita mo yung grapes mo. Hawak mo lang muna. Buwat siya yun. Zero picture. Zero, look at ate. Look at ate, dali. Look Picture here, ka ni oh. ate. Look, oh. Bye! Look at ate, dali. One. Look at ate.
Ayun, kumakaway na. Oh. Pogi, kuya, pogi. 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 Sa'yo, Pogi. Paano yung pogi? Ikaw. Sakto yung damit mo, pang vineyard yan ha. Pang ano yan ha. Okay na? Come on. Pakinggan na natin yan. Pakinggan na natin. Wow! Presko dito. Tingnan na naman niya. Look mo, look. Ako! Kasi zero po. Bunto wow. Tsura. Nakabantay. Sakto 1 kilo. Oh, buhati mo yung binili mo. Thank you. Pwedeng pa diretso, pwedeng pa kaliwa. Yun na yung bili. Wala nga. Yan, pa kanan tapos pa kaliwa. Thank you po. Taba, maganda bumad. Mineral beach. Kasi nung mga sumabog yung bulkan dati. Nag-iwan siya ng mga mineral. Nung sumabog Oh, tama naman, di ba? Tama, susuportahan ko yung teorya mo. Ano ba nag-aaway yung mga itong dalawa to? Ano ba? Iwan mo na. Iwan mo na siya. Bahala siya dyan. Bye-bye. Ako pala iiwan. gusto maggayan, oh. Tsura. Nakita nyo. Siya mo yung sa... Loko. Sabi ka na. Nasaan si Kuya? Si Kuya Jun nakasmile eh. Pagka ganyan yan. Iba talaga aura niya pagka gusto niya yung lugar. Ang dami ko ganito gagawin ko sa... Hala, si Jiro. Jiro, maiwan ka na. Liga dali. Ano sinasabi ni Papa? Ganito? Ito. Ito daw. Ito yung gagawin ko. Katabasan ko. Yan, oo. Tapos mag... True. Yan ba yan? Wow! Gusto mo? Baka may langgam lang ha. Nak, madapa ka ha. Ay, ang ganda pala dyan. Ang ganda ng view. Tsura kita doon, aura-aura ka. Ako? Saan? Di ba yung plant box na yan? Oo. Background ba yung likod mo? Laksa mo di. Hindi ko feel mag-aura. Ikaw na lang. Mukhang feel mo mag-aura. May dala rin siya. Gumamela naman sa kanya. Sa'yo, yellow bell. Suma? Kasi mas gusto daw ni Papa eh. Mukhang feel. Ay, ang ganda nga ng kulay. Ayun pa may orange. Light orange na gumamela. Ang ganda. Jo, look muna ha. Baka may car ha. Ang ganda. Oh. Orange ko mama. Ang ganda. Mama, ang ganda oh. Pag nakita ni Mama yan. Hindi ko alam kung meron na siyang orange gumamela. Pwede naman pala maglakad eh, no? Sa restaurant. Nakakapagod lang. Pero ano, ma-enjoy mo yung tanawin. Saan punta? Kakain kami ng grapes. Lagi siya kinakagat ng ano. Gusto siya ng mga fresh blood. Who wants grapes? Ay, Ay, hindi nga. seedless. Ay, hindi siya seedless. Hindi. Ikakat na lang sa gitna. Hindi siya seedless. Ang charing. Seedless. Hindi na pa ano siya. Iba yung reaction. Sarap asim. May asim, no? Ako nga pili ako may love. Parang gusto ko yung ganong reaction mo. Ito bebe ako. Please mo. Okay? Sarap. Ang duhat ba, tsaka grapes, pareho ng ano. Hindi. Kasi Kalasa sila. Yung balat niya, may paklang... parang balat ng duhat. Oo. Pero masarap. Hindi, duwat kasi puno eh. May isa pa. May kalasa pa siya isa pa. It's time. Time to go home. Voting tayo ngayon kaya kailangan umabot tayo. Kaya naman ng ilang oras ba biyahin natin, Papa? Mga 3. Ika na lang kasakot ko kay Kuya Jo. Jo, alika na, please ka na. Uwi na tayo. Mga labahin. May mga basa tayo. May dalawa tayong plastic. Uy, in fairness, guys. Very comfy yung... Ayoko lang ng bed. Pero yung unan, okay. Yung bed, kulang sa topper. Ayun. Ano lang naman. Review lang naman to. Pero comfortable.
sponsored tong vineyard. Nag-check-in talaga kami dito. Ayun. Okay naman yung room nila. Okay naman. Maganda kasi yung view. Yun talaga. Yun ang binayaran mo dito, yung view. Pero itong pinaka-room, carry lang. Hindi siya ganun ka-comfy. Ewan ko, parang ang cold. I don't know. May ganung review. Di ba nga paano? Sa akin parang ang cold. Nung kwarto, parang hindi homey. Ayun. Hindi siya homey. Para sa akin. Pero maganda naman. Okay naman. Komportable naman. Ano siguro, wala kasi yung hinahanap mo yung parang boho. Yung medyo sana may elements na nakaka-add kasi ng warmth yun eh. Yung mga basket weave, yung mga gano'n. Parang pang lalaki. Parang nag-design dito lalaki. Parang bahay ng lalaki. Gano'n. But not that it's bad. Okay naman. Komportable naman. Yung design. Yeah, pero ang binayaran talaga dito is yung view mo. Kasi napakaganda naman talaga ng view. Talagang napakaganda talaga. Wala akong masabi sa view. Akalain mo na may ganito. Kasi first time namin dito. Di ba paano first time namin dito sa Tanawan? First time namin pumunta dito kasi magbakasyon. Ganda pala nung ano. Kaya naman pala Tanawan. Kasi nga tanaw mo nga naman. Super nice na view. Ang isang night nito, ang binayaran ko is 25. Ang isang night. Pero good for 6 na. Tapos may isang, bali dalawang room. Meron din sila dito yung 3 rooms sa isang villa. Merong pang honeymoon lang. Pwede naman, meron din. O, ayan, nagpipicture-picture na si Jiro. Gandahan mo, Jiro, ha? Yung mga kuha mo, okay? Smile, mama. Ito, gusto ko picturean mo to, yung burger. Picture mo yung burger. Yan. Uy, burger, picturean mo. Oo. Boss, talagang gumawa pa siya ng paraan, no? Gumawa pa ng upuan. Off mo na yan. Ngayon ko lang nakakita ng ganyang switch. Enough na. Masisira. That's enough. Enough na, Pip. Enough na po. Gusto mo yan, ah. Yung baon namin na banana cake. Yung carrot cake, naubos na eh. Come on, let's go. Bye, view. Enjoy natin ang last ano. Bye, view. Iwan na. Oh, iwan ka na. Dito ka na lang. Sige. Off mo na yung TV. Ang ganda ng ano. Yung Arcadia pa rin yan, guys. Number 2. Ganda niya talaga. Siya yung the best mag-blur talaga sa labi. Number 2, Harmony. Bye-bye. Tanawan. Ayun na. Sabi mo, ayun po, oh, yung remote. Andiyan na. Naririnig ko na. Yan na ba? Ayun na. Ayun na. It's there. Ito talaga yung main entrance. Pero, pwede rin kayo dito dumaan. Ayan. Meron kasing sliding door naman here. May nagpipitaso. May nag-grape picking. Ayan. Diyan din kami nag-grape picking kanina. Yun. Ay, shucks! Buti na lang. Thank you so much. Hindi ko na maiwan yung charger ng MacBook. Charge ko kasi yung iPad ng anak mo dyan. Yes. Actually, gusto ko magpaiwan eh. Kung papayagan mo ba ako. Charing. Helicopter. Ingat ah. Helicopter. Asan na? Ayun o. Ay, maliit na airplane. Ayun o. Kita mo ba? Kita mo? May airplane. Dala-dala pa yung unan. Ay, buti pa dun sa kabila may flowers. Ito yung sa atin wala. Ang ganda dito sa kabila. Ayun, may flowers. Violet. Galing dito, ano? May privacy ka talaga dito. Dito, picture kita. Sige na. Gusto mo picture, diba? Smile! Oh, sige. Sino ba? Oh, sige, ikaw na lang mag-vlog. Kasi kuya. Oh, si Joe. Ako, kuhanan mo ako siya. Smile ako, smile. Ako, ano lang. No, hindi pa tayo umaalis. So, bye-bye ulit. Bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.
sabay. Thank you! Okay. Let's go home. Baka hindi tayo maabot sa coding. Ah, 2 hours nga lang po. Thank you. Vineyard. Sarap balikan dito yung pagkain. Sarap pagkain nila. Sabi mo, busog ka pa. May nakita kami kainan. Sabi ni Jaya, take out. Sana may lomi. 299 buffet. May ginagawa. Pag wala pa mga laman What? Ayan na, meron pa dun. Oh. May Shanghai. Parang may Shanghai. Gusto niyo? Ang daming option. So, with beans yan. Lechong kawali and pork. Sisig. Included po yung ating juice, lemonade. Cute na. Take out lang kami. Malista. Sana kumain dito kasi tuloy yung mga bata. Yeah. Malus tambayan. Sana Dito yung kami. Oo, okay yung buffet na 300. 300 lang. dami ng pagkain. 299. Ay! Uy, sarap na sabaw. Malus tambayan pa. Malapit lang sumayan. Paglabas lang. Naamoy ko na yung lomi. Naamoy mo yung lomi. Bang! Sabi ko sa inyo, kain na tayo dun eh. Ayaw niyo pa kumain eh. Jay ako si Oy. Hindi, sa bagay kasi tulog si Gio. Di pa kami kumakain. Ano, alas 3. Alas 3. 3 oras yung biyahe. Fairness naman, hindi naman traffic. Mabilis lang. Ay, paano? Mainit pa nga yung ano. Mainit pa. Ang lapit lang pala nun. Parang mas malapit pa itong pinuntahan namin itong sa Tanawan kaysa yung last na umattend kami ng wedding. Tagaytay din. Ang tagal ng biyahe namin nun. Ito, mabilis lang. Wala nga yan. Wala. Wala. Isa-isa din. Isa-isa pa na eh. Hindi ko na naman alam ko ano yung mga in-order. Hindi namin nakuha kasi yung yema. May binili pa ng yema si Papa. Eh, nung binigay sa amin, nandun din naman siya kasi nakalimutan na. Nasa ano na kami, pa-NLEX na kami. Saka ako na-realize. Papa, di ba sabi mo bumili ka ng yema? Ay, tumapon! Ang toyo! Oh my gosh! Nabutas! Yan yung isa? Ito, isa, oo. Sharing pala talaga. Dami ah. Kasama na rin yung ano. Overloaded. Pero ito, hiwalay na lang. Kayo nang bahala dyan, ha? Yung sibuyas, alam ko sinasama. Hindi, nakahiwalay. Di ba nakahiwalay na platito yun? Ikaw bahala kung gaano karami. Kasi iba ayaw naman ng sibuyas. Oo. Ayan. Kanya-kanyang ano lang, toyo. Tapos we have the, ay yung ano mo, yung kalderetang kambing. Uy, kambing! Yeah. Ito sa akin. Eptawidis. Sino yan? Efta Willis. Ay, parang ano, mukhang ito yung wala siyang ano, breading. Kala ko may breading. Dating ano yung mga stocks. Tahimik ko. Ito. Gagawing kwarto ni Jiro itong space na ito. Sipag go! Bakit may shades pa yan? Let's go. Ati? Bit ko talaga yung salamin ko.